Hindi na siya kailangan sa bahay na ito. Mama, she's just a fading shadow of the woman I married. Masyado na siyang boring, masyadong matanda para sa posisyong hawak ko ngayon. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang malawak na sala. Bawat salita ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kusina, napatigil ang mga kamay ni Isabela. Hawak niya ang sandok. Dahan-dahang hinahalo ang beef caldereta na kanina pa niya tinitimplahan. Ito ang paboritong putahe ni Rafael. Ito rin ang ulam na pinagsaluhan nila noong mga panahong wala pa silang pambili ng mamahaling alak. Noong nagsisimula pa lamang silang mangarap sa ilalim ng bubog ng kahirapan. Isang malakas na pagsinghap ang kumawala sa kanyang dibdib nang madikit ang kanyang hintuturo sa mainit na gilid ng kaldero. Ramdam niya ang hapdi ng lapnos sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang kirot na nagmumula sa kabilang silid. Hindi siya dumaing, sanay na siyang itago ang sakit. Sanay na siyang maging tahimik na sandigan ng pamilyang ito. I know, Bobo, anak. Sagot ni Doña Celia, ang kanyang biyanan. May himig ng pangungutya sa boses ng matanda. Kung hindi lang dahil sa perang iniwan ng tatay niya, matagal ko na siyang pinalayas. She looks more like a maid than a Mendoza. Nakakahiya siyang iharap sa mga kaibigan ko. Nabitawan ni Isabela ang sandok. Ang tunog ng bakal na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw, isang malungkot na nota sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ngunit tila walang narinig ang dalawa sa sala. Patuloy sila sa pag-uusap. Tila ba isang kagamitan lamang si Isabela na pwedeng palitan kapag lumana at wala nang pakinabang. Pumasok si Doña Celia sa kusina. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa bango ng nilulutong ulam. Tiningnan niya si Isabela mula ulo hanggang paa ang gusot-gusot na apron, ang pawisang noo, at ang mga matang puno ng pagod. Ano ba iyang niluluto mo? Isabela. Ang baho. Amoy mahirap. Maktol ng matanda. Hindi pa man nakakasagot si Isabela. Kinuha na ni Doña Celia ang basahan at itinulak ang kaldero palayo sa kalan. Itapon mo yan. Rafael is going out with Bianca tonight. May importanteng business meeting sila. Huwag mo na siyang abalahin sa walang kwentang ulam na ito. Pero ma, anniversary po namin ngayon. Halos pabulong na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig. Parang isang mitsa na malapit ng mapundi. 20 years na po kaming kasal ni Rafael. Isang mapait na tawa ang isinagot ng matanda. Anniversary, my dear. Anniversaries are for people who still love each other. Look at yourself. Sa tingin mo ba, may rason pa si Rafael para mahalin ka? Pagkaalis ni Doña Celia, naiwang mag-isa si Isabela sa dilim ng kusina. Dahan-dahan siyang lumapit sa basurahan at itinapon ang pagkaing ilang oras niyang pinagpuyatan. Bawat tipak ng karne na nahuhulog sa plastic ay tila bahagi ng kanyang sarili na unti-unting itinatambak sa kawalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng apron. Isang abiso ang lumitaw sa screen. Isang video mula sa isang social media post ng isa sa mga empleyado ng kumpanya. Doon, nakita niya si Rafael. Ang kanyang asawa ay masayang tumatawa sa loob ng isang mamahaling restaurant. Nakahilig ang ulo ni Bianca Soriano sa balikat ni Rafael, at ang mga daliri ng kanyang asawa ay mapaglarong humahaplos sa buhok ng sekretarya. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal. Ang hangin sa paligid ay naging malapot at mahirap langhapin. Naramdaman ni Isabela ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mga kamay. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang lumusot ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri, ang daliring numipis dahil sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa lahat. Maliban sa kanyang sarili, hindi niya pinulot ang singsing. Hinayaan niya itong gumulong sa ilalim ng lababo, kasama ng mga dumi at alikabok na matagal na niyang kailangang linisin. Tumingin si Isabela sa kanyang refleksyon sa bintana ng kusina. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na niya kilala. Nasaan na ang anak ni Don Alejandro Villanueva? Nasaan na ang babaeng may mga pangarap na kasing lawak ng karagatan? Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Kasing talim ng isang karayom na nanunuot sa kanyang puso. Hanggang kailan ko ba uubusin ang sarili ko para sa mga taong hindi naman ako nakikita? Tumalikod siya sa kusina. Iniwan ang lahat ng bakas ng kanyang pagsasakripisyo sa gabing iyon. Hindi siya iiyak ng malakas. Ang pinakamasakit na pag-iyak ay ang walang tunog, ang pagluha ng kaluluwang pagod na
Hindi pa man sumisikat ang araw ay binasag na ng matitinis na tawag ni Doña Celia ang katahimikan ng silid. Ang bawat katok sa pinto ay parang martilyo na tumatama sa sentido ni Isabela. Hindi siya nakatulog. Ang buong gabi niya ay ginugol sa pagtitig sa kisame. Binibilang ang bawat segundo ng kanyang unti-unting pagkamatay. Isabela, gumising ka na riyan. Napakabatugan mo talagang babae, kasigaw ni Doña Celia mula sa labas. Dahan-dahang bumangon si Isabela. Ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. Tila ba ang bawat buto niya ay gawa sa tingga. Pagkabukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang biyenan na suot ang mamahaling seda na robe. Ngunit ang mukha nito ay puno ng pagkairita. Ang aga pa po. Pabulong na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay paos. Tuyot na parang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng mahabang panahon. Anong maaga tanghali na para sa mga taong may kailangang ayusin pabalasubas na sagot ni Celia. Pumasok ang matanda sa silid at naupo sa gilid ng kama ni Isabela na tila ba siya ang may-ari ng bawat sulok nito. Si Julius, nagkaproblema sa kanyang mga investments. He needs 5 million pesos, Isabela. At kailangan niya iyon bago matapos ang araw na ito. Napatitig si Isabela sa biyenan. 5 milyong piso, isang halaga na para sa pamilya Mendoza, ay parang barya na hinihingi sa isang alkansya. Alam niyo naman pong kontrolado ni Rafael ang lahat ng accounts ko. Wala na po akong cash na ganyan kalaki. Dito na nagbago ang anyo ni Doña Celia. Ang kanyang mga mata ay nanliit. At ang kanyang boses ay naging malambing sa isang nakakapangilabot na paraan. Isang paraan na alam ni Isabela na panimula ng manipulasyon. I know, Hika, pero alam nating lahat na marami ka pang alahas na itinago mula sa iyong ina. Those heirloom diamonds. Hindi mo naman ginagamit ang mga iyon. Nakatago lang sa vault mo, sabi ni Celia habang hinahawakan ang kamay ni Isabela. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng bahagya sa balat ng menugang. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Isabela, noong mamatay ang tatay mo at halos mabaliw ka sa lungkot, sino ba ang kumupkop sa iyo? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng apelidong Mendoza para hindi ka magmukhang kawawa sa lipunan? Ang salitang utang na loob ay parang isang kadena na mas humigpit sa leeg ni Isabela. Ito ang sandata na palaging ginagamit laban sa kanya sa loob ng 20 taon. Ang bawat tulong na ibinigay nila noon ay may katumbas na interes na kailanman ay hindi niya nabayaran ng buo. Para naman ito sa dangal ng pamilya. Isabela, ayaw mo naman sigurong makulong ang kapatid ng asawa mo dahil lang sa pera. Di ba isang kahihiyan iyon para kay Rafael? Dagdag pa ni Celia. Hindi nakasagot si Isabela. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang mga alahas na tinutukoy ng biyenan ay ang huling alaala niya mula sa kanyang ina, ang mga hiyas na dapat sana ay ipapamana niya sa kanyang sariling mga anak. Ngunit sa bahay na ito, ang kanyang mga alaala ay walang halaga kumpara sa mga kapritso ng mga Mendoza. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa maliit na vault sa sulok ng silid. Ang bawat pihit ng numero ay parang pagpunit sa kanyang sariling pagkatao. Nang bumukas ito, kinuha niya ang isang velvet na kahon. Sa loob nito ay isang kwintas na gawa sa purong ginto at napapalamutian ng mga pambihirang diamante. Ito na po ang huli, sabi ni Isabela habang iniabot ang kahon kay Celia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nais niyang bawiin ang kahon. Nais niyang isigaw na sapat na ang lahat ng ibinigay niya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay nananatiling nakasara. Mabilis na kinuha ni Celia ang kahon at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa sakim na paraan. Walang pasasalamat, walang kahit anong bakas ng konsensya. Tumayo siya at dire-diretsong lumabas ng silid habang tinitingnan ang kinang ng mga bato. Naiwang mag-isa si Isabela sa gitna ng silid. Ang katahimikan ay naging masakit sa kanyang pandinig. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang labas. Nakita niya si Julius na naghihintay sa kotse. Nakangisi habang tinatanggap ang kahon mula sa kanyang ina. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng bayaw na winaldas ang pera sa sugal at maling desisyon. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating makalipas ang ilang oras. Habang naglilinis ng sala, nakita ni Isabela ang isang post sa Instagram ni Bianca Soriano. Isang larawan ito ng dalawa ni Rafael sa isang mamahaling boutique. Ang caption ay nakasulat sa paraang tila ba sila ang mag-asawa, "A gift from my king, because I deserve only the best." Napahinto ang paghinga ni Isabela.
Sa leeg ni Bianca, kumikinang ang kwintas na kinuha ni Doña Celia sa kanya kaninang umaga, ang kwintas ng kanyang ina, ang kwintas na sinabi ni Celia na ibebenta para iligtas si Julius sa utang. Ang lahat ng dugo sa katawan ni Isabela ay tila umakyat sa kanyang ulo, ang kanyang mga paningin ay nagdilim habang ang bawat himaymay ng kanyang puso ay napupuno ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan ng galit. Isang galit na kasing lalim ng dagat at kasing init ng apoy sa impyerno. Hindi lang nila siya ninakawan ng pera. Ninakawan nila siya ng dangal, ng alaala, at ng huling piraso ng kanyang pagkatao upang ibigay sa babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Dahan-dahang binitawan ni Isabela ang basahan. Ang kanyang pagkakahawak sa gilid ng mesa ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa gitna ng kanyang nagngangalit na damdamin, isang malamig at matalim na tinig ang nagmula sa kaibuturan ng kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa pagsasakripisyo. Ito ay tungkol na sa paniningil. Huwag mong hahayaang mawala ang iyong ningning. Isabela, ikaw ang pinakamahalagang hiyas na iniwan ko sa mundong ito. Ang tinig ng kanyang ama na si Don Alejandro ay tila isang malabong bulong na sumasabay sa ihip, ng hanging dumaan sa pagitan ng mga puting marmol na puntod. Nakatayo si Isabela sa harap ng himlayan ng kanyang ama, ang tanging lalaking tunay na nagpahalaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang likuran. Ngunit ang pakiramdam ni Isabela ay nananatili sa ilalim ng isang makapal at madilim na ulap. Daladala niya ang isang bungkos ng puting mga bulaklak. Ang bawat talulot ay kasing puti ng kanyang mga pangarap noon. Bago ito unti-unting naging abo sa kamay ng mga Mendoza, dahan-dahang lumuhod si Isabela sa damuhan. Hindi niya alintana ang dumi sa kanyang palda o ang init ng semento. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ni Don Alejandro. Ang bawat letra ay parang isang paalala ng kanyang kabiguan. Nabigo siyang protektahan ang kumpanyang binuo ng kanyang ama mula sa mga buwayang nagkukunwaring pamilya. Patawad! Tay! Pabulong niyang sabi habang ang isang butil ng luha ay pumatak sa malamig na bato. Pinili kong maging mabuting asawa kaysa maging matapang na anak. Akala ko, sapat na ang pagmamahal para magbago ang isang tao. Pero nagkamali po ako. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman ni Isabela ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Hindi siya lumingon agad, ngunit ang amoy ng luma at pamilyar na pulbo ay agad na nagpatahimik sa kanyang puso. Ito si Nanay Luz, ang dating mayordoma ng mga Villanueva na itinuring na niyang pangalawang ina. Isabela, anak, malambing na tawag ng matanda. Nang humarap si Isabela, nakita niya ang mga matang puno ng awa at pag-aalala. Nakita ni Nanay Luz ang pangingitim sa ilalim ng mga mata ni Isabela at ang tila pagkatuyo ng kanyang sigla. Hindi na kailangan ng maraming salita upang malaman ng matanda ang kalbaryong dinaranas ng kanyang alaga. Matagal na kitang hinihintay dito, sabi ni Nanay Luz habang marahang iniabot ang isang maliit na pouch na gawa sa pelus. Bago pumanaw ang iyong ama, ibinigay niya sa akin ang isang susi. Sinabi niya na ibigay ko lamang ito sa iyo kapag nakita ko na ang mga luha sa iyong mga mata ay hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkapagod. Kinuha ni Isabela ang maliit na susi. Ito ay gawa sa tanso, luma at may mga ukit na hindi niya maunawaan sa unang tingin. Ang lamig ng metal ay tila gumising sa kanyang natutulog na diwa. Ito ang susi sa isang maliit na safe sa loob ng iyong lumang silid sa bahay ng tatay mo. Pagpapatuloy ni Nanay Luz, sinabi ni Don Alejandro na doon nakatago ang tunay na kaluluwa ng Villanueva Prime Holdings. Gamitin mo ito, anak. Huwag mong hayaang ang mga taong walang ginawa, kundi manira ay magtagumpay. Bumalik si Isabela sa mansyon ng mga Mendoza na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit may kasama ng panibagong determinasyon. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng bahay ay tila isang paghahanda sa isang digmaang siya lamang ang nakakaalam. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang bukas ang pinto ng opisina ni Rafael. Wala ang kanyang asawa, ngunit ang amoy ng sigarilyo at alak ay nananatili sa hangin. Isang kakaibang udyok ang nagtulak kay Isabela na pumasok sa loob ang silid na matagal nang ipinagbabawal sa kanya. Dahan-dahan niyang nilapitan ang malawak na desk ni Rafael. Nakakalat ang mga papeles, ang mga dokumentong nagtatakda ng kinabukasan ng kumpanya. Ngunit ang isang asul na folder ang kumuha ng kanyang atensyon.
Sa loob nito ay isang kontrata para sa isang bagong real estate project sa Cavite. Nanigas ang buong katawan ni Isabela nang makita ang huling pahina. Doon, sa itaas ng kanyang nakalimbag na pangalan bilang board director, ay isang pirma. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay. Ngunit alam ni Isabela ang katotohanan, hindi niya kailanman nakita ang dokumentong ito. Hindi niya kailanman nilagdaan ang proyektong ito. Palsipikado ang kanyang pirma. Ginagamit siya ni Rafael upang maging panangga sa mga illegal na transaksyon nito. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng 20 taon ng kanyang buhay, ay hindi lamang siya pinagtataksilan sa kama, kundi pinagtataksilan din siya sa harap ng batas. Isang matalim na tunog ng pagpihit ng doorknob ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang boses ni Rafael ay narinig na mula sa labas. Tumatawa at tila may kausap sa telepono. Mabilis na isinara ni Isabela ang folder at tumayo ng tuwid. Habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pintong unti-unting bumubukas. Dito na magsisimula ang lahat. Hindi na siya ang Isabela na basta na lamang tatanggap ng mga sampal. Ngayon, hawak na niya ang unang piraso ng katotohanan. Isabela, ayusin mo ang iyong sarili. Bianca will be here any minute for a very important dinner meeting. Ayaw kong magmukha kang katulong sa harap ng bisita ko. Ang boses ni Rafael ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid. Masusing inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Hindi man lang siya lumingon kay Isabela na kasalukuyang nagtitiklop ng mga damit sa gilid ng kama. Para kay Rafael, ang kanyang asawa ay naging bahagi na lamang ng mga gamit sa bahay, isang bagay na nandoon pero hindi na pinapansin. Tumayo si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang hawak ang isang puting kamiseta. Dito mo siya dadalhin, Rafael. Sa loob ng bahay natin, it's our home. Hindi ba pwedeng sa opisina o sa labas na lang kayo mag-usap? Lumingon si Rafael. Ang kanyang kilay ay magkasalubong sa inis. It's a working dinner, Isabela. She's my top consultant. Huwag mong bigyan ng mali siya ang lahat ng bagay. At isa pa, si Mama ang nag-imbita sa kanya. So don't make a scene. Ang pagbanggit sa pangalan ng biyenan ay tila isang huling hatol. Alam ni Isabela na wala siyang laban. Dahan-dahan siyang bumaba sa dining area. Ang mahabang mesa ay natatakpan na ng pinakamagandang lino. Ang mga mamahaling plato at baso na tanging sa mga espesyal na okasyon lamang inilalabas ay nakahanda na. Isang masakit na kabalintunaan na ang mga kagamitang ito ay gagamitin para pagsilbihan ang babaeng unti-unting umaagaw sa kanyang buhay. Nabalik lamang ang diwa ni Isabela nang marinig ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto. Kasabay nito ang pagpasok ng isang halimuyak na pamilyar sa kanya ang matamis at mapangahas na amoy ng pabango ni Bianca. Pumasok si Bianca na tila ba siya ang reyna ng tahanang iyon. Suot niya ang isang pulang dress na hapit sa kanyang katawan. Ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay parang isang deklarasyon ng digmaan. Sa likod niya ay si Doña Celia na may malawak na ngiti habang nakaalalay sa braso ng dalaga. Good evening, everyone! Masayang bati ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Isabela. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hi, Isabela. Pasensya ka na kung naabala ko ang gabi niyo. Rafael insists that we finish the proposal tonight. No problem, Bianca. You are always welcome here. Si Doña Celia ang sumagot. Bago pa man makapagsalita si Isabela, halika na, maupo na tayo. Isabela, asa na ang mga pagkain, gutom na ang mga bisita natin? Nagsimula ang hapunan na tila isang dula-dulaan sa impyerno. Nakaupo si Rafael sa kabisera at sa kanyang kanang bahagi, ang upuang tradisyonal na para kay Isabela ay doon naupo si Bianca. Si Isabela ay naupo sa dulo, malayo sa kanyang asawa, tila isang estranghero sa sariling mesa. The steak is wonderful, Rafael. Pero parang medyo overcooked lang ng kaunti. Puna ni Bianca habang hinihiwa ang karne. Tumingin siya kay Isabela. Siguro next time, Isabela, I can give you some tips on how to sear it properly. Rafael likes it medium rare. Diba, Hon? Ang salitang Hon ay parang isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Isabela. Napatingin siya kay Rafael. Umaasang makikita rito ang kahit kaunting pagkahiya o pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay nakangiti lang habang nakatitig kay Bianca.
She's right, Isabella. You should learn more about these things. Dagdag ni Rafael habang hinahawakan ang baso ng alak. Anyway, let's talk about the Prime Holdings expansion. Sa gitna ng kanilang usapan tungkol sa milyon-milyong piso, ang dalawang anak ni Isabella na sina Sofia at Gabriel ay dahan-dahang bumaba mula sa ikalawang palapag. Nakita nila ang eksena ang kanilang ama na masayang nakikipagtawanan sa ibang babae habang ang kanilang ina ay nakayuko at tahimik na kumakain sa kabilang dulo ng mesa. Lumapit ang bunso na si Gabriel kay Isabella. Ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa laylayan ng damit ng ina. Ang bata ay may bakas ng kalituhan sa kanyang mga mata. Lumingon ang bata sa kanyang ama. Pagkatapos ay kay Bianca na kasalukuyang nakahilig ng bahagya sa direksyon ni Rafael habang nagpapaliwanag ng isang dokumento. Ang mga daliri ni Rafael ay nananatiling malapit sa braso ni Bianca. Isang kilos na puno ng pagmamahal na matagal nang hindi nararamdaman ni Isabella. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hapagkainan, isang inosente ngunit matalim na tanong ang kumawala sa bibig ni Gabriel na nagpatigil sa bawat tibok ng puso sa silid. Nay, bakit po si Tita Bianca ang katabi ni Papa? Bakit po siya ang nakaupo sa upuan niyo? Hindi na po ba kayo ang asawa ni Papa? Ang mga salita ng bata ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng hapag. Nabitawan ni Rafael ang kanyang tinidor. Ang tunog nito sa porselana ay parang isang hudyat ng pagkabasag ng kanilang huling pagkukunwari. Tumingin si Bianca kay Isabella. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Sa halip ay mas naging mapait. Naramdaman ni Isabella ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pares ng mata sa mesa ay nakatitig sa kanya. Naghihintay ng sagot na kahit siya ay hindi alam kung paano bibigkasin nang hindi nadudurog ang kanyang puso. Oy! Huwag mong dungisan ang dangal ng mga Mendoza sa harap ng maraming tao. Isabella, isang gabi lang ito, kaya ayusin mo ang iyong sarili. Ang boses ni Doña Celia ay tila isang utos na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak na walk-in closet ni Isabella. Habang pinagmamasdan ang bawat sulok nito ng may pandidiri, sa mga kamay ng biyenan ay nakasabit ang isang lumang gown, isang kulay krema na damit na tila dekada na ang tanda. Naninilaw na ang mga tahi at may amoy ng lumang baul at gamot sa ipis. Ito ang damit na nais ni Doña Celia na isuot ni Isabella para sa gaganaping charity gala ng Villanueva Prime Holdings. Ang katuwiran ng matanda. Ito raw ay isang classic at nagpapakita ng traditional values ng pamilya. Ngunit alam ni Isabella ang katotohanan. Nais lang siyang gawing katatawanan ng biyenan sa harap ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Masyado na pong luma ito. Marami pa namang ibang damit sa closet ko na mas presentable. Pakiusap ni Isabella. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa magaspang na tela ng lumang gown. Presentable, Isabella, kahit anong isuot mo. Hindi ka nababata. Pabalasubas na sagot ni Celia. Kinuha ko na ang lahat ng mga bagong gown mo at ibinigay ko sa mga staff. Masyadong magarbo ang mga iyon para sa iyo. Isuot mo ito, o huwag ka na lang magpakita sa party. Lumabas ang matanda. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Dahan-dahang lumapit si Isabella sa malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang kanyang balat, na tila nawalan na ng ningning dahil sa walang katapusang pag-aalaga sa lahat. Ang kanyang mga mata na laging may bakas ng puyat, nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang silid. Ito ang master bedroom kung saan naghahanda si Rafael. Sumilip si Isabella sa bahagyang nakabukas na pinto at doon, tila isang patalim na dumaan sa kanyang lalamunan ang nakita niya. Nakatayo si Bianca sa gitna ng silid, habang tinutulungan siya ni Rafael na isara ang zipper ng isang napakagandang pulang gown. Ang tela ay gawa sa pinakamahusay na sutla na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng dugo ng rosas. Alam ni Isabella ang gown na iyon, ito ang limited edition piece na gawa ng isang tanyag na designer na matagal na niyang pinapangarap. You look breathtaking, Bianca, bulong ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa baywang ng sekretarya, habang ang kanyang tingin ay puno ng paghanga, isang tingin na kailanman ay hindi na niya ibinigay kay Isabella sa loob ng maraming taon. Thanks, Hon. Sabi ko naman sa iyo, kailangan kong magmukhang representative ng kumpanya nyo. Tugon ni Bianca ng may halong pabebe. Hindi ba't galing sa pondo ng marketing ang pambili dito?
Worth it naman, di ba? Tumalikod si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon, ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang perang pambili sa gown na iyon ay perang pinaghirapan ng kanyang ama. Ang perang dapat ay nagpapatakbo sa kumpanya para sa ikabubuti ng mga empleyado. Ngunit ngayon ay winaldas lamang para sa karangyaan ng isang kabit. Habang papaalis ang sasakyan ni Rafael at Bianca, naiwang mag-isa si Isabela na nag-aayos sa harap ng salamin. Isinuot niya ang lumang gown. Tinitiis ang kati ng tela at ang masakit na katotohanang mukha siyang isang anino sa sarili niyang buhay. Kinuha niya ang kanyang clutch bag at tinawagan ang kanyang driver, ngunit walang sumasagot. Naglakad siya patungo sa gate at doon ay nakita niya ang guard na may hawak na isang listahan. "Kuya, pakihanda ang sasakyan." "Susunod ako sa gala," sabi ni Isabela. Tumingin ang guard sa kanya ng may halong awa at pag-aalangan. "Ma'am Isabela, pasensya na po. May mahigpit na bilin po si Sir Rafael at si Doña Celia." "Anong bilin?" tanong ni Isabela. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Inabot ng guard ang tablet kung saan naroon ang digital guest list para sa gabi. "Tiningnan ko po ang pangalan niyo sa listahan ng mga papasok sa ballroom ng Villanueva Tower. Pero ma'am, wala po ang pangalan niyo roon." Parang tumigil ang mundo ni Isabela. Ang Villanueva Tower ang gusaling ipinatayo ng kanyang ama bilang simbolo ng kanilang tagumpay. Ang party na iyon ay para sa kumpanyang pag-aari ng kanyang pamilya. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng ningning at rangya, siya ay itinuturing na isang estranghero. "Sigurado ka ba? Baka nagkamali lang," panginginig na sabi ni Isabela. "Ma'am, tinanggal po ang account nyo sa guest access kaninang hapon lang." Pabulong na sagot ng guard. Sabi po ni Sir Rafael, ang asawa niya ay hindi na raw kailangang dumalo dahil masama ang pakiramdam nito sa bahay. Naramdaman ni Isabela ang pagpatak ng isang malamig na luha sa kanyang pisngi. Hindi lang siya pinahiya sa loob ng bahay. Tinanggalan din siya ng karapatang tumapak sa lupang pinaghirapan ng kanyang sariling ama. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa malawak na kalsada. Kung wala na akong lugar sa sarili kong kumpanya, may lugar pa ba ako sa mundong ito? Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong presensya. Isabela, masyado itong mahal para sa isang basahang katulad mo. Ang boses ni Bianca ay kasing talim ng basag na kristal. Umaalingaw-ngaw sa gitna ng malawak at marangyang ballroom ng Villanueva Tower. Ang lahat ng mata ng mga elite ng Manila, mga negosyante, politiko, at mga sosyalera ay nakatuon na ngayon sa gitna ng silid. Ang ingay ng tawanan at tunog ng mga baso ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Isabela sa gitna ng kintab ng marmol. Suot ang kanyang naninilaw at lumang gown. Ang bawat hibla ng tela nito ay tila sumisigaw ng kahirapan sa gitna ng mga suot na diamante at seda ng mga panauhin. Kanina lamang ay dumaan siya sa likurang pintuan, sa pasilyong ginagamit ng mga waiter, upang makapasok lang sa gusaling pag-aari ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwalang kailangan niyang magtago sa sarili niyang tahanan. "Bianca, tama na. Hayaan mo na siya." Formal na sabi ni Rafael, ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang boses. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkahiya habang nakatingin sa kanyang asawa. "No, Rafael. Look at her," pagpapatuloy ni Bianca. Mas pinalakas ang boses upang marinig ng lahat. Lumapit siya kay Isabela. Ang kanyang pulang gown ay kasing tingkad ng apoy. "She's a disgrace to the company. Isang hamak na may bahay na hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili. Isang anino na pilit kumakapit sa isang lalaking hindi na siya mahal." Dahan-dahang itinaas ni Bianca ang kanyang baso ng mamahaling pulang alak. Sa isang mabilis at mapanghamong kilos, itinagilid niya ito. Ang malapot na likido ay dumanas sa balikat ni Isabela. Bumabakas sa lumang tela ng kanyang gown na parang sariwang dugo. Isang mahinang singhap ang kumawala sa mga nanonood. May mga nagbubulungan, may mga lihim na tumatawa, at may mga kumuha na ng kani-kanilang cellphone upang kunan ng video ang kahihiyang nararanasan ng tunay na reyna ng Villanueva Prime Holdings. "Ops, sorry, I thought it was a trash can." Pangungutya ni Bianca habang marahang pinupunasan ang kanyang mga daliri ng tissue. Hindi na nakapagpigil si Isabela. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng taon ng pananahimik, ay biglang sumabog.
Itinaas niya ang kanyang kamay at tinitigan si Rafael sa mga mata. Rafael, asawa mo ako. Hahayaan mo lang ba ang babaeng ito na bastusin ako sa harap ng lahat? Sa harap ng kumpanya ng tatay ko, lumapit si Rafael kay Isabela. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit hindi kay Bianca, kundi sa asawang sa tingin niya ay nagbigay sa kanya ng malaking kahihiyan. Sa isang iglap, itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabela. Ang puwersa ng sampal ay nagdulot ng pagkahilo kay Isabela, sapat na upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa malamig na sahig. Ramdam niya ang init ng kanyang pisngi at ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat tawa na naririnig niya mula sa mga taong dati niyang itinuring na kaibigan. Umuwi ka na, Koy? Isabela, malamig na utos ni Rafael habang nakatayo sa itaas niya, tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. Wala ka ng lugar dito. You're making a fool of yourself. Mula ngayon, huwag na huwag ka nang magpapakita sa anumang event ng kumpanyang ito. Habang nakadapa sa sahig, nararamdaman ni Isabela ang bawat matang nakatitig sa kanya nang may pangungutya. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pumasok sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. At doon, naramdaman niya ang matigas at malamig na tanso ng susi na ibinigay ni Nanay Luz. Ang bawat halakhak ni Bianca, ang bawat salitang binitawan ni Rafael, at ang bawat bulong ng mga tao ay nagsilbing panggatong sa isang bagong apoy sa loob ni Isabela. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang mga palad sa sahig upang bumangon. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumingin sa sinuman nang may pagmamakaawa. Inayos niya ang kanyang naninilaw na gown na basang-basa ng alak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay naging kasing tigas ng asero. Tumingin siya kay Rafael, isang tingin na puno ng kahulugan na hindi nito agad na unawaan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang boses sa loob ng kanyang isipan ang sumigaw ng katotohanan. Ang sampal na ito ay hindi ang kanyang katapusan. Ito ang hudyat ng pagtatapos ng kanilang panunungkulan. Tumalikod si Isabela at naglakad palabas ng ballroom ng may taas noo. Bawat hakbang ay may kasamang panunumpa. Habang papalayo siya, ang ingay ng party ay muling bumalik. Ngunit sa dilim ng gabi sa labas ng Villanueva Tower, alam ni Isabela na ito na ang huling gabi na magiging biktima siya. Hindi sapat ang isang sampal para patahimikin ang isang pusong nagsisimula ng magising. Sa bawat patak ng alak na dumanas sa aking gown, isang bahagi ng aking kahapon ang tuluyan ng pumanaw. Ang bugwat ang mga salitang ito ay paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Isabela habang minamaneho niya ang kanyang lumang kotse patungo sa ancestral house ng mga Villanueva sa labas ng lungsod. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng panghihina, kundi luha ng paglilinis. Ang pisngi niyang namumula pa rin mula sa sampal ni Rafael ay tila nagbabaga, isang apoy na nagbibigay ng init sa kanyang buong pagkatao. Pumarada siya sa tapat ng madilim at tila kinalimutang mansyon. Ang bawat lagutok ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay parang isang babala sa katahimikan ng gabi. Gamit ang susi na ibinigay ni Nanay Luz, dahan-dahan niyang binuksan ang malaking pinto. Ang tunog ng mga bisagra ay tila isang malungkot na pagbati mula sa nakaraan. Ang loob ng bahay ay amoy lumang papel at alaala. Sa bawat sulok, nararamdaman ni Isabela ang presensya ng kanyang ama. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dumiretso siya sa lumang library ni Don Alejandro, sa lugar kung saan ang bawat libro ay saksi sa mga pangarap na binuo para sa Villanueva Prime Holdings. Sa likod ng isang malaking painting ng kanilang pamilya, matatagpuan ang isang maliit na vault na nakabaon sa pader. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ipinapasok ang tansong susi. Ang pag-ikot ng mekanismo sa loob ay nagdulot ng isang mabigat na tunog. Hudyat na ang huling lihim ng kanyang ama ay handa na para sa kanya. Bumukas ang vault. Sa loob nito ay isang makapal na asul na envelope. Sa labas ay nakasulat ang mga salitang, "Para sa aking nag-iisang tagapagmana, Isabela." Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga legal na dokumento na may lagda ng mga tanyag na abogado sa bansa. Doon niya natuklasan ang legacy clause. Hindi lang ito isang simpleng kondisyon sa testamento. Ito ay isang mekanismo ng proteksyon na inihanda ni Don Alejandro bago pa man siya pumanaw.
Nakasaad sa kasulatan na kung ang sino mang tatayo bilang CEO o administrator ng kumpanya ay mapatutunayang gumagawa ng mga ilegal na gawain, paglustay ng pondo, o paggawa ng anumang aksyon na sumisira sa dangal ng pamilya Villanueva. Ang lahat ng kapangyarihan at pag-aari ay automatikong babalik sa direktang tagapagmana, walang iba kundi si Isabela. Ngunit hindi lang iyon ang nahanap niya. Sa ilalim ng mga dokumento ay may mga kopya ng bank transfers at mga lihim na kontrata. Dito ay nakita ni Isabela ang katotohanan si Rafael ay matagal nang nagnanakaw. Milyon-milyong peso ang inililipat nito sa mga accounts sa labas ng bansa. At ang ilan sa mga proyektong ipinagmamalaki nito ay mga ghost projects lamang na ginagamit para sa money laundering. Isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon sa loob ng vault. Ito ay isang lumang litrato, isang larawan ni Isabela noong siya ay bata pa. Karga-karga ng kanyang ama habang nasa harap ng kanilang unang opisina. Sa likod ng litrato, may maikling sulat ang kanyang ama, "Isabella, my princess, I built this empire for you. I knew the world would be cruel, and people would try to take advantage of your kindness. Always remember, the value of a Villanueva is not in the money we have, but in the integrity we keep. Don't let them break you, anak. Fight for what is yours." Niyakap ni Isabela ang litrato sa kanyang dibdib. Ang sakit ng sampal ni Rafael kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Naalala niya kung paano siya tratuhin ni Doña Celia, na parang isang basahan, kung paano siya maliit-liitin ni Bianca, at kung paano siya talikuran ni Rafael sa harap ng lahat. "Hindi niyo lang ako sinampal." "Rafael?" Pabulong na, sabi ni Isabela sa gitna ng kadiliman ng library. "Sinampal niyo ang alaala ng tatay ko. Sinampal niyo ang bawat taon ng sakripisyo ko para sa inyo. Oras na para magbayad." Inilabas ni Isabela ang kanyang cellphone. Kahit madaling araw na, tinawagan niya ang isang numero na matagal na niyang hindi nakakausap, si Attorney Victor Morales. Ang pinakamalapit na kaibigan at legal counsel ng kanyang ama na tinanggal ni Rafael sa kumpanya 5 taon na ang nakalilipas. "Attorney Morales, si Isabela po ito," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong autoridad na tila ngayon lamang lumabas. "Nahanap ko na ang legacy clause. Kailangan ko po ng tulong niyo. Ayusin natin ang lahat ng ebidensya. Gusto kong bawiin ang lahat sa lalong madaling panahon." Habang naghihintay ng sagot, tiningnan ni Isabela ang sarili sa isang lumang salamin sa silid. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang boring at matandang asawa na tinutukoy ni Rafael. Ang babaeng ito ay isang leon na handang bawiin ang kanyang kaharian. Bago siya umalis sa ancestral house, kinuha ni Isabela ang lahat ng mga dokumento at maingat na inilagay sa kanyang bag. Alam niyang simula bukas, magbabago na ang ihip ng hangin. Hindi na siya magluluto para sa kanila. Hindi na siya maglilinis ng kanilang mga dumi. At hindi na siya hihingi ng paumanhin para sa mga bagay na hindi niya kasalanan. Pabalik sa mansyon ng mga Mendoza, nakita ni Isabela ang mga ilaw na bukas pa rin. Marahil ay nagdiriwang pa sina Rafael at Bianca sa kanilang tagumpay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela habang hinihigpitan ng kapit sa manibela. "Sige lang, magdiwang kayo. Lasapin niyo ang bawat segundo ng inyong kaligayahan. Dahil hindi niyo alam, ang bawat hininga niyo sa bahay na yan ay hiram na lamang sa akin." Ang katahimikan ng isang api ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pagtitipon ng lakas para sa isang bagyong walang ititira. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Mendoza ay balot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Sa hapagkainan, tila walang nangyaring kahihiyan kagabi. Naron si Rafael, nakatitig sa kanyang tablet habang humihigop ng kape. Si Doña Celia naman ay abala sa pag-utos sa mga katulong. Ang kanyang boses ay puno ng pamilyar na kayabangan. Pumasok si Isabela sa dining area na may suot na simpleng duster at nakapusod ang buhok. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang blankong papel. Ang pamamaga sa kanyang pisngi ay tinakpan niya ng makapal na pulbo. Ngunit ang bawat hapdi nito ay nagsisilbing paalala ng kanyang misyon. "Oh, nandyan ka na pala," sabi ni Doña Celia nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Ayusin mo ang mga gamit ni Rafael. May out-of-town trip sila ni Bianca para sa bagong project sa Cavite. Siguraduhin mong kompleto ang mga kailangang dokumento." Hindi sumagot si Isabela.
Lumapit siya sa mesa at dahan-dahang inilapag ang isang baso ng sariwang juice sa harap ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa katunayan, ang bawat kilos niya ay may kasamang matinding ingat at talino. Rafael, tawag niya sa mahinang boses. Ang boses na inaasahan nilang marinig ang boses ng isang talunang asawa. Kailangan ko palang maglinis sa opisina mo mamaya. Masyado nang magulo ang mga lumang folders ni Papa. Lumingon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at disdain. Huwag mong pakialaman ang mga files ko, Isabella. Hindi mo naman naintindihan ang mga naroon. Gusto ko lang makatulong. Rafael, para naman bumawi ako sa nangyari kagabi. Patawad kung napahiya kita. Sabi ni Isabella habang nakayuko. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang isang lason na binalot sa asukal. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Rafael. Mabuti at alam mo, sige, linisin mo ang mga alikabok. Pero huwag mong gagalawin ang computer ko. May password yon at hindi mo rin naman mahuhulaan. Nang umalis si Rafael upang ihatid si Doña Celia sa isang charity brunch, naiwang mag-isa si Isabella sa bahay. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Pumasok siya sa opisina ni Rafael at isinara ang pinto ng walang tunog. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ni Bianca ay nananatili pa rin sa silid. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng selos kay Isabella. Ngayon, ang nararamdaman niya ay pandidiri. Dinala niya ang kanyang sariling laptop at isang maliit na USB drive. Alam ni Isabella ang password ni Rafael. Hindi dahil sinabi ito sa kanya, kundi dahil sa loob ng 20 taon. Kabisado na niya ang bawat gawin ng kanyang asawa. Ginamit ni Rafael ang kaarawan ni Bianca bilang password, isang katotohanang noon ay nagpadurog sa kanya. Ngunit ngayon ay naging susi sa kanyang tagumpay. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang marahang tunog ng pagpindot ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagmamadali. Binuksan niya ang mga nakatagong folder. Doon niya nakita ang lahat ang mga invoice para sa mga materyales na kailanman ay hindi dumating sa mga construction sites. Ang mga payroll para sa mga empleyadong hindi naman umiiral. At ang mga lihim na usapan sa email sa pagitan ni Rafael at ni Julius tungkol sa paglipat ng pondo ng Villanueva Prime Holdings sa isang dummy account sa Singapore. Narito na ang lahat. Pabulong na sabi ni Isabella. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang halaga ng perang ninakaw nila mula sa kumpanya ng kanyang ama. Higit pa ito sa inaasahan niya. Hindi lang nila siya niloko sa damdamin, kundi unti-unti nilang pinapatay ang legacy ni Don Alejandro. Habang hinihintay ang pag-copy ng mga files sa USB, narinig ni Isabella ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa garahe. Nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi ba't dapat ay nasa pulong si Rafael? Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto sa ibaba ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang bawat yabag ng sapatos sa hagdanan ay tila isang hatol ng kamatayan. Papalapit ito sa opisina. Mabilis na hinugot ni Isabella ang USB drive at itinago sa loob ng kanyang duster. Ngunit ang computer ay kasalukuyan pang naglo-load. Bumukas ang pinto ng opisina ng may puwersa. Nakatayo roon si Rafael. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng suspisya. Nakita niya si Isabella na nakatayo sa harap ng kanyang desk. Ang kamay ay malapit sa monitor. Anong ginagawa mo sa computer ko? Isabella, ang boses ni Rafael ay mababa at puno ng banta. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay nagpapaliit sa distansya sa pagitan nila. Ang aura ng kanyang asawa ay tila isang leon na handang sumakmal. Huminga ng malalim si Isabella. Tumingin siya kay Rafael nang may mga matang puno ng peking takot at pagkataranta. Rafael, may nakita lang akong ipis na gumagapang sa likod ng monitor mo. Natakot lang ako na baka masira ang mga wires. Tiningnan ni Rafael ang computer. Pagkatapos ay ang kanyang asawa. Ang kanyang tingin ay tila sinusubukang butasin ang kaluluwa ni Isabella. Inabot niya ang mouse at tiningnan ang screen. Ang lahat ng files ay sarado na. Ngunit ang init ng CPU ay nagpapahiwatig na may kakaibang aktibidad na nangyari. Sinabi ko sa iyong huwag mong gagalawin ang mga gamit ko rito. Hindi ba sabi ni Rafael habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Isabella? Ang kanyang pagkakahawak ay nagdudulot ng sakit. Ngunit hindi dumaing si Isabella. Masyado ka nang nagiging pakialamera nitong mga nakaraang araw. Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpapakain sa iyo at sa mga anak mo. Patawad, Rafael. Hindi ko na uulitin.
Pabulong na sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Ngunit sa ilalim ng kanyang duster, ramdam niya ang init ng USB drive na nakadikit sa kanyang balat, ang piraso ng ebidensyang wawasak sa mundong kinatatayuan ni Rafael. Binitawan siya ni Rafael nang may pandidiri. Umalis ka na rito at siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng bahay na ito bago dumating si Mama. Kung hindi, baka hindi lang sampal ang matanggap mo sa susunod. Lumabas si Isabela ng silid ng hindi lumilingon. Sa sandaling sumara ang pinto, sumandal siya sa pader at nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit sa likod ng takot ay naroon ang isang matamis na tagumpay. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ngayon, ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay maghintay sa tamang oras para ibagsak ang lahat ng baraha sa mesa. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng boardroom ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang panaginip. Sa loob ng 20 taon, ako ay naging isang anino, ngunit sa araw na ito, ang aninong iyon ang lalamon sa lahat ng inyong kasinungalingan. Ang loob ng conference room ng Villanueva Prime Holdings ay balot ng malamig na hangin mula sa aircon. Ngunit ang atmosphere ay mainit dahil sa kagalakan ni Rafael. Nakaupo siya sa gitna ng mahabang mesa, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Sa kanyang tabi ay si Bianca, na nakangiti ng buong ningning habang ipinapakita sa mga board members ang isang presentation ng kanilang bagong expansion. This is a new era for Villanueva Prime. Deklara ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. With our new partners in Singapore, we will double our assets by the end of the year. Wala nang makakapigil sa ating pag-angat. Ang mga board members, na karamihan ay mga dating kaibigan ni Don Alejandro, ay nagpapalakpakan. Ngunit ang kagalakan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng boardroom nang walang pasabi. Pumasok si Isabela. Hindi na siya ang babaeng may suot na lumang duster o naninilaw na gown. Suot niya ang isang itim na business suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na matagal nang hindi nakikita sa kumpanyang iyon. Sa likod niya ay isang lalaking may hawak na makapal na folder, si Attorney Victor Morales. Isabela, gulat na sabi ni Rafael. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Tumayo siya at hinampas ang mesa. What the hell are you doing here? This is a private meeting, guard. Pakilabas ang babaeng ito. Maupo ka, Rafael. Malamig na sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit ito ay sapat na upang patahimikin ang buong silid. Huwag kang magmadali. Hindi mo pa naririnig ang pinakaimportanteng balita para sa araw na ito. Anong kaguluhan ito? Isabela, singit ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Hindi ka member ng board. You are just a wife. Wala kang karapatang mang-istorbo sa business meeting na ito. Hindi siya tiningnan ni Isabela. Sa halip, humarap siya sa mga board members. Mga kasama sa negosyo ng aking ama. Nandito ako para iligtas ang kumpanyang ito mula sa isang magnanakaw. Attorney Morales, please. Inilapag ni Attorney Morales ang folder sa gitna ng mesa. Ang bawat pagbagsak ng papel ay tila isang tunog ng hatol. Sa ilalim ng huling testamento ni Don Alejandro Villanueva, mayroong isang kondisyon na tinatawag na legacy clause. Nakasaad dito na ang sinumang administrator na mapatutunayang lumabag sa batas o nagnakaw sa kumpanya ay automatikong matatanggal sa posisyon. At ang lahat ng kapangyarihan ay babalik sa nag-iisang tagapagmana. Tumawa ng malakas si Rafael. Isang tawang puno ng kaba. Isang kalokohan. Gawa-gawa niyo lang yan. I am the CEO. Ako ang nagpapatakbo rito. CEO ka lang hanggang sa sandaling ito. Rafael, sabi ni Isabela habang isinasaksak ang USB drive sa computer ng boardroom. Sa malaking screen, lumitaw ang mga dokumentong nakuha niya kagabi, ang mga dummy accounts, ang mga peking invoices, at ang pirma ni Rafael sa tabi ng mga illegal na transaction. Ang bulungan sa loob ng silid ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat. Ang mga board members ay nagsimulang tumingin kay Rafael nang may pandidiri. This is fake, niloloko niya kayo, sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula na sa takot. Lumingon siya kay Bianca. Bianca, sabihin mo sa kanila, sabihin mong hindi totoo ito. Ngunit sa halip na ipagtanggol si Rafael, dahan-dahang umatras si Bianca.
Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pag-ibig ay naging malamig at kalkulado. Hindi siya tumingin kay Rafael. Sa halip, kinuha niya ang kanyang bag at tumayo. Rafael, I told you to be careful with the documents. Pabulong na sabi ni Bianca, na narinig ng lahat. Kung may mga illegal kang ginawa, wala na akong kinalaman doon. Business consultant lang ako. Anong sabi mo nanlilisik ang mga mata ni Rafael? Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ilipat ang mga pondo. Ikaw ang kumuha ng kalahati ng pera. Do you have proof? Rafael tanong ni Bianca nang may mapait na ngiti. Lahat ng dokumento ay may pirma mo. Wala akong pinirmahan kahit isa. I was just following your orders as my boss. Napaupo si Rafael sa kanyang upuan. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuguho sa kanyang harapan. Tiningnan niya si Isabela. Umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng kanyang sariling kasamaan. Mula sa oras na ito, Rafael Mendoza, tinatanggal ka na bilang CEO ng Villanueva Prime Holdings. Deklara ni Isabela, naka-freeze na ang lahat ng iyong personal bank accounts, ang kotse, ang mansyon, at bawat sentimong hawak mo ay pag-aari na ng kumpanya. May 10 minuto ka para kunin ang iyong mga personal na gamit at lumabas ng gusaling ito. Isabela, please, huwag mong gawin ito. Pamilya tayo, pagmamakaawa ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Pamilya isang mapait na ngiti ang sumilay kay Isabela. Ang pamilya ay hindi nananakit. Rafael, ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa kapwa. At higit sa lahat, ang pamilya ay hindi sumasampal sa harap ng maraming tao. Guard, paki-eskorta ng dating CEO palabas. At isama niyo na rin ang kanyang consultant. Habang kinakaladkad si Rafael ng mga guards palabas ng boardroom, nanatiling nakatayo si Isabela sa kabisera ng mesa. Ang pakiramdam ng bigat sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na kapayapaan. Ngunit bago siya makaupo, lumapit si Attorney Morales at bumulong sa kanya. Ma'am Isabela, may problema tayo. Nakita namin sa record na hindi lang si Rafael ang kasabwat. May isang malaking halaga ng pera na inilipat sa pangalan ni Julius Mendoza kaninang umaga lang at ang mansion niyo ay kasalukuyan nang nakamortgage sa isang illegal na financier. Ang ngiti ni Isabela ay biglang naglaho. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila ang dumi ng mga Mendoza ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala. Wala na tayong bahay, mama, wala na tayong kahit ano. Lahat ng itinaya ko, lahat ng inasahan ko, naglaho na parang bula. Ang boses ni Julius ay basag, puno ng panginginig habang nakasandal siya sa pader ng marangyang sala ng mga Mendoza. Ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Tila nakakakita ng isang multong hindi niya matatakasan. Sa harap niya, si Doña Celia ay nakatayo ng matigas. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga ng malalim. Pumasok si Isabela sa mansyon. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang dambuhala na naglalakad sa gitna ng isang lulubog na barko. Wala na ang kanyang apron. Wala na ang kanyang mapagpakumbabang anyo. Ngayon, ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng isang reynang bumalik para bawiin ang kanyang kaharian. Anong ibig mong sabihin? Julius tanong ni Doña Celia. Ang kanyang boses ay pumapatak sa takot. Ang mansyong ito, ang ating pangalan. Hindi pwedeng mawala ang mga iyon. Isinangla ko ang titulo ng mansyon. Masigaw ni Julius. Ang kanyang luha ay tuluyan ng umagos. Ginamit ko ang pera para sa investment na sinabi ni Rafael. Pero peke ang kumpanya, tinakbuhan tayo ng mga kausap natin. At ngayon, ang mga pinagkakautangan ko, papunta na rito para kunin ang bahay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Tumingin si Doña Celia kay Isabela, nakasalukuyang nakatayo sa harap ng malaking portrait ni Don Alejandro. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pagsisisi at desperation. Isabela, anak, pakiusap ni Celia. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa braso ni Isabela. Tulungan mo kami. Alam kong marami ka pang pera mula sa kumpanya ng tatay mo. Bayaran mo ang utang ni Julius. Pamilya tayo. Hindi ba hindi mo hahayaang mapunta sa kalsada ang iyong biyenan? Dahan-dahang inalis ni Isabela ang kamay ng matanda. Tiningnan niya si Celia ng direkta sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Pamilya, maiyan din po ang sinabi niyo noong kinuha niyo ang kwintas ng nanay ko
para ibigay sa kabit ng anak nyo. Yan din ang sinabi nyo nung pinapanood nyo akong tratuhin na parang katulong sa bahay na ito. Isabela, patawarin mo kami. Hikbi ni Julius, mali kami, pero ang mga anak mo, iisipin mo ba ang kapakanan nila dito? Sila lumaki. Ang mga anak ko ay nasa mabuting kalagayan. Julius, sagot ni Isabela, dahil hindi katulad nyo, ang inuuna ko ay ang kanilang kinabukasan, hindi ang aking luho at tungkol sa mansyong ito. Tumigil si Isabela at lumingon sa pintuan. Pumasok si Rafael. Ang kanyang suit ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Wala na ang kanyang kotse. Wala na ang kanyang cellphone na napanay ang tunog ng mga tawag mula sa bangko. Rafael, sigaw ni Celia, ayusin mo ito. Sabihin mo kay Isabela na hindi tayo pwedeng palayasin. Tao. Napatingin si Rafael kay Isabela. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakita ni Rafael ang tunay na lakas ng babaeng binaliwala niya. Hindi ko na kayang ayusin ito. Ma, pabulong na sabi ni Rafael. Wala na akong kahit ano. Si Bianca. Tinangay niya ang huling pera sa dummy account. Iniwan niya ako. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabela. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga utang niyo? Sa loob ng 5 taon, ako ang lihim na nagbabayad sa mga kuryente, sa mga hospital bill ni Mama, at sa tuition ng mga anak ni Julius. Akala niyo ay si Rafael ang nagbibigay ng lahat ng iyon? Hindi, galing iyon sa sarili kong savings, sa mga dividends na hindi ko sinasabi sa inyo. Nagulantang ang pamilya Mendoza. Hindi sila makapaniwala na ang babaeng itinuring nilang boring at walang alam ang siyang nagpapanatili sa kanilang marangyang buhay sa loob ng mahabang panahon. Pero simula ngayong araw, pagpapatuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay matigas na parang bato. Ititigil ko na ang pagbabayad. Ang mansyong ito ay kukunin na ng mga financiers ni Julius. At ang kumpanya, hindi na kayo makakatapak doon kahit kailan. Isabela, parang awa mo na lumuhod si Doña Celia sa sahig. Ang kanyang mga mamahaling damit ay nadudumihan na ng alikabok. Saan kami pupunta? Wala kaming matitirhan. Mayroon kayong matitirhan, sabi ni Isabela habang kumukuha ng isang susi sa kanyang bag. Inihagis niya ito sa sahig, sa tapat ni Rafael. Iyan ang susi sa maliit na apartment na tinirhan natin noong bagong kasal pa tayo. Yun na lang ang natitirang property na hindi nyo naisangla dahil nakapangalan yun sa akin. Doon kayo tumira. Doon nyo mararanasan ang buhay na pilit nyo ring ipinaranas sa akin. Ang buhay na kailangang magbilang ng bawat sentimo para lang makakain. Lumakad si Isabela patungo sa pintuan. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang asawa na nakatulala, ang kanyang biyenan na umiiyak sa sahig, at ang kanyang bayaw na nakatakip ang mukha sa hiya. Ang mansya na dati ay puno ng kayabangan ay isa na ngayong madilim at malungkot na hawla. Nabalik ang diwa ni Isabela nang marinig ang tunog ng paparating na mga sasakyan. Ang mga debt collectors ay narito na. Hindi na niya kailangang manood. Alam niyang ang karma ay hindi kailangang madugo para maging masakit minsan. Ang pinakamabigat na parusa ay ang pagharap sa katotohanan ng sarili mong kawalan. Isinara ni Isabela ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng paglapat ng kahoy ay tila isang huling tuldok sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pait. Sa labas, naghihintay ang kanyang mga anak sa loob ng kotse. Nakita niya ang mga ngiti ni na Sofia at Gabriel, at sa sandaling iyon, alam ni Isabela na sa wakas, malaya na siya. Akala ko, kapag natapos na ang bagyo at natahimik na ang ingay ng galit, makakaramdam na ako ng ganap na saya. Ngunit bakit sa tuwing titingin ako sa salamin, ang nakikita ko pa rin ay ang mga sugat na hindi nakikita ng iba? Ang boses ni Isabela sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa marahang pag-indayog ng mga kurtina sa kanyang silid sa ancestral house ng mga Villanueva. Ang sikat ng umaga ay pumasok sa bintana, nagbibigay ng init sa malamig na sahig, ngunit ang puso ni Isabela ay tila nananatili sa isang mahabang taglamig. Dahan-dahan siyang bumangon at lumakad patungo sa balkonahe. Ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita mula sa hardin ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan noong ang tanging problema niya ay kung paano susundin ang lahat ng pangarap ng kanyang ama. Ngayon, ang mga pangarap na iyon ay nasa kanyang mga kamay na.
Ngunit ang presyo ng pagkakamit sa mga ito ay ang kanyang 20 taon na hindi na maibabalik. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Sofia, ang kanyang panganay, na may dalang isang tasa ng tsaa. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng pag-unawa at pagmamahal, isang tingin na matagal na ring nawala dahil sa gulo ng kanilang pamilya. "Mom, are you okay?" Kanina ka pa po nakatingin sa malayo. Pabulong na, sabi ni Sofia habang inilalapag ang tsaa sa maliit na mesa. Lumapit ang dalaga at hinawakan ang kamay ni Isabela. Ang init ng palad ng kanyang anak ay tila isang gamot sa kanyang nanlalamig na pakiramdam. "I'm fine, Sofia. Iniisip ko lang kung tama ba ang lahat ng ginawa ko," tugon ni Isabela. "Mom, look at us," sabi ni Sofia habang hinahaplos ang buhok ng ina. "For the first time in years, we are breathing. Hindi na kami natatakot na makarinig ng sigawan o makakita ng mga luhang itinatago nyo. You didn't just save the company, you saved us." Yumakap si Isabela sa kanyang anak. Ang mahigpit na yakap na yon ay punong-puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa sandaling iyon, pumasok din si Gabriel at nakiisa sa kanilang yakap. Ang tatlo sa kanila ay nanatiling tahimik. Ninanamnam ang kapayapaang matagal nilang ipinagkait sa kanilang mga sarili. Nang lumaon ang araw, nagpasya si Isabela na ayusin ang mga gamit sa library ng kanyang ama. Sa gitna ng paglilipat ng mga lumang libro, may isang maliit na sobreng nahulog mula sa likod ng isang kwadro. Ito ay isang sulat na tila sadyang itinago para sa panahong ito. Ang papel ay luma na. May kaunting mantsa ng panahon. Ngunit ang sulat kamay ay kasing linaw ng isang alaala. Binuksan ni Isabela ang sulat at nagsimulang magbasa. "Isabela, aking anak, kung binabasa mo ito, marahil ay dumating na ang araw na kailangan mong gumawa ng mabigat na desisyon. Alam kong itinuro ko sa iyo na ang pamilya ang pinakamahalaga. Ngunit patawarin mo ako kung hindi ko nabanggit na ang pamilya ay dapat na nagpapalakas sa iyo, hindi nagpapabagsak." Napatigil si Isabela. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. "Hindi ko hangad na ikaw ang maging pinakamayaman o pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Ang tanging panalangin ko ay magkaroon ka ng lakas, na huwag kailanman hayaang nakawin ng sinumang lalaki ang iyong halaga. Your worth is not defined by how much you can endure, but by how much you can love yourself after the storm. Don't be a martyr for a love that treats you like a ghost. Live, Isabella. Live for your children. And most importantly, live for yourself." Napahikbi si Isabela habang binabasa ang huling bahagi ng sulat. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang haplos sa kanyang mga sugat. Sa loob ng 20 taon, inakala niya na ang pagtitiis ang tanging paraan para maging mabuting anak at asawa. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng sulat na ito, pinalaya na siya ng kanyang ama mula sa mga tanikalang siya rin ang gumawa sa gitna ng kanyang pagluha. Ang tunog ng telepono sa ibaba ay umalingaw sa buong bahay. Bumaba si Isabela at sinagot ang tawag. Ito si Attorney Morales. "Ma'am Isabela, may balita po tungkol kay Rafael," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. Tinanggihan po ng korte ang kanyang petition for bail. Ang mga ebidensyang ibinigay niyo tungkol sa fraud at money laundering ay sapat na para manatili siya sa loob habang tumatakbo ang kaso. At si Bianca, namataan siya sa labas ng bansa. Ngunit ang lahat ng kanyang assets dito ay kinuha na rin ng gobyerno. Ibinaba ni Isabela ang telepono. Wala siyang naramdamang tuwa o puot. Ang tanging naramdaman niya ay ang isang malalim na pagbitaw. Ang kwento ni Rafael ay tapos na sa kanyang buhay. Ngunit bago matapos ang gabi, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang guard sa gate ay nag-abot ng isang maliit na package. Walang pangalan ng sender. Tanging ang address lang ni Isabela. Pagkabukas niya ng kahon, tumambad sa kanya ang kwintas na gawa sa purong ginto at diamante ang kwintas ng kanyang ina na kinuha ni Doña Celia. May kasama itong maliit na papel. "Nahanap ko ito sa isang sanglaan sa labas ng Manila. Ibinenta ito ni Bianca bago siya umalis. Naisip ko na dapat itong bumalik sa tunay na nagmamay-ari. Isang kaibigan." Napatitig si Isabela sa kwintas. Ang ningning nito sa ilalim ng ilaw ay tila isang hudyat na ang lahat ng nawala ay dahan-dahang bumabalik. Ngunit sa likod ng package na yon, isang malaking tanong ang naiwan sa kanyang isipan.
Sino ang kaibigan na ito na tila alam ang bawat galaw ng kanyang nakaraan? Isang misteryo ang muling bumukas, at sa gitna ng kanyang paghahanap ng kapayapaan, tila may isa pang lihim na naghihintay na mabunyag. Ang panahon ay hindi lamang isang manggagamot, kundi isa ring mabisang guro na nagtuturo sa atin kung paano yakapin ang mga pilat ng ating kahapon. Sa bawat pagsikat ng araw sa ibabaw ng Manila Bay, nararamdaman ko ang unti-unting paglaya ng aking kaluluwa mula sa isang madilim at malamig na bilangguan. Nakatayo si Isabela sa pinakamataas na palapag ng Villanueva Tower. Ang salamin na dingding ay nagbibigay sa kanya ng malawak na tanawin ng lungsod na unti-unting nagigising. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang kanyang suot na puting blazer ay sumisimbolo sa isang malinis na simula. Isang pahina na wala ng bakas ng tinta ng pagtataksil. Ang opisina na dati ay puno ng amoy ng sigarilyo ni Rafael ay mabango na ngayon dahil sa mga sariwang bulaklak. Binago ni Isabela ang lahat. Hindi lamang ang mga kasangkapan, kundi pati na rin ang puso ng kumpanya. Nagtatag siya ng isang programa para sa mga manggagawang kababaihan, lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso at mga nag-iisang ina na nagnanais magkaroon ng marangal na trabaho. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Attorney Morales kasama ang isang lalaking may pamilyar na tindig si Marco, ang arkitekto na matalik na kaibigan ni Isabela noong kabataan niya, ang lalaking kinalimutan niya dahil sa selos ni Rafael. "Isabela," tawag ni Marco. Ang boses nito ay puno ng respeto at isang uri ng paghanga na matagal nang hindi natatanggap ni Isabela mula sa isang lalaki. "Narito ang mga bagong plano para sa Foundation Center sa Cavite. Inayos namin ang disenyo para maging isang lugar ng pag-asa at paggaling." Tumingin si Isabela kay Marco. Ang lalaking ito ang naging lihim na kaibigan na kumuha muli ng kanyang kwintas mula sa sanglaan. Hindi ito nagmakaawa ng pag-ibig. Sa halip ay nanatili sa malayo upang magbigay ng suporta nang hindi naghihintay ng kapalit. "Salamat, Marco. Salamat sa lahat." Pabulong na sabi ni Isabela habang tinatanggap ang mga dokumento. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo, at sa pagkakataong ito, hindi nakaramdam ng takot o kasalanan si Isabela. Ang naramdaman niya ay isang malumanay na init. Isang pangako ng isang pagkakaibigang maaaring humantong sa mas malalim na ugnayan sa tamang panahon. Pagkatapos ng pulong, nagpasya si Isabela na dumaan sa maliit na apartment sa lumang distrito ng lungsod, ang lugar kung saan niya pinatira ang pamilya Mendoza. Hindi siya pumunta ron para manira o magyabang. Pumunta siya para sa isang huling pagsasara ng pinto. Mula sa loob ng kanyang kotse, nakita niya si Doña Celia. Ang matanda ay nakasuot ng kupas na duster, abala sa pagpapatuyo ng mga damit sa isang maliit na sampayan sa labas ng masikip na unit. Wala na ang kanyang mga diamante. Wala na ang kanyang mga alalay. Ang bawat kilos ng matanda ay puno ng pagod at pagsisisi. Nakita rin niya si Rafael sa bintana. Nakaupo sa isang lumang silya, nakatitig sa kawalan. Ang lalaking dating nag-aakalang siya ang hari ng mundo ay mukhang isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanilang buhay ngayon ay ang eksaktong refleksyon ng kalungkutang ipinaranas nila kay Isabela sa loob ng 20 taon. Naramdaman ni Isabela ang isang luhang dumanas sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pagpapatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. "Paalam, Rafael. Paalam sa sakit na itinuro mo sa akin." Pabulong niya habang pinaandar ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Habang nagmamaneho siya patungo sa kanyang ancestral house upang salubungin ang kanyang mga anak para sa hapunan. Naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang gaan sa kanyang paghinga. Ang bawat yabag ng kanyang puso ay tila isang awit ng tagumpay. Ang paibig ay hindi na isang tanikala para sa kanya. Ito ay naging isang pakpak na magdadala sa kanya sa mga lugar na hindi niya inakalang mararating niya. Si Isabela Villanueva ay hindi na lamang isang asawa, hindi na lamang isang ina, at hindi na lamang isang tagapagmana. Siya ay isang babaeng natutong mahalin ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Habang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang langit. Alam ni Isabela na ang dilim ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Dahil ngayon, siya na mismo ang liwanag na gagabay sa kanyang sariling bukas.
3 taon ang mabilis na lumipas. Tulad ng hanging nagdadala ng mga natuyong dahon palayo sa natapos na bagyo, sa malawak na hardin ng ancestral house ng mga Villanueva, ang mga bulaklak ng sampagita ay buong-buong namumukadkad. Ang kanilang halimuyak ay hindi na nagpapaalala ng kalungkutan, kundi ng isang tahimik at matatag na tagumpay. Nakatayo si Isabela sa ilalim ng malaking puno ng mangga na itinanim ng kanyang ama noong siya ay isilang. Suot niya ang isang simpleng terno na kulay bughaw. Ang kanyang mukha ay may mga linya ng edad na hindi niya kailanman itinago o ikinahiya, sapagkat ang bawat linya roon ay saksi sa kanyang paglaban, pagkabagbag at tuluyang paggaling. Sa kanyang tabi ay si Marco, walang mabilisang pangako ng kasal, walang magarbong dula ng pag-ibig. Ang mayroon lamang sa pagitan nila ay ang isang malalim na paggalang, pag-unawa at pagmamahal na nakatuntong sa kalayaan ng dalawang taong buo ang pagkatao. Masyado kang malalim mag-isip. Isabela, malambing na bulong ni Marco habang inihahain ang 2 tasa ng mainit na tsokolate sa maliit na mesang gawa sa teakwood. Ngumiti si Isabela. Isang ngiting nanggagaling sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang buhay kapag wala ka ng kinakatakutang mawala dahil natutunan mo ng hawakan ang sarili mo. Sa mga nakaraang taon, ang Villanueva Prime Holdings ay hindi lamang naging pinakamatatag na real estate firm sa bansa, kundi naging simbolo rin ng integridad. Si Sofia ay isa na ngayon sa mga pinakabatang board directors ng kumpanya. Dala-dala ang talino ng kanyang lolo at ang katatagan ng kanyang ina. Si Gabriel naman ay masayang nag-aaral ng arkitektura. Pangarap na magtayo ng mga murang pabahay para sa mga kapuspalad, ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ni Isabela ay hindi ang tagumpay ng kumpanya, kundi ang kapayapaan sa kanyang puso. Nalala ni Isabela ang nangyari noong nakaraang buwan sa tapat ng lumang simbahan sa Quiapo. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga tauhan, nakita niya ang isang matandang babaeng nakaupo sa isang maliit na bangko. Naglalako ng mga kakanin sa ilalim ng mainit na araw. Ang damit nito ay luma. Ang mga kamay ay nanginginig sa pagod. Ito si Doña Celia. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang matanda ay napayuko sa matinding hiya. Ang dating palalo at marangyang reyna ng pamilya Mendoza ay hindi makatingin sa babaeng dating itinuring niyang basahan. Inaasahan ng matanda ang pang-ukyam, ang galit, o ang pagmamataas mula kay Isabela. Ngunit walang galit sa mga mata ni Isabela. Lumapit siya sa bilao ng matanda, dahan-dahan niyang binili ang lahat ng kakanin at inabutan si Doña Celia ng isang sobre na naglalaman ng sapat na pera para sa kanyang mga pangangailangan sa loob ng ilang buwan. Isabela, bakit nanginginig at umiiyak na tanong ni Doña Celia? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa iyo, tinitigan siya ni Isabela ng may malumanay na awa. Pinatawad ko na po kayo. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Ang pagpapatawad ay hindi para sa inyo, ito ay para sa akin. Si Rafael naman ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang parusa sa bilangguan. Buwan-buwan, nagpapadala si Isabela ng mga batayang pangangailangan para sa dating asawa sa pamamagitan ni Attorney Morales. Ngunit kailanman ay hindi na siya bumisita. Hindi dahil sa puot, kundi dahil alam niyang ang bawat tao ay kailangang humarap sa sarili nilang karma upang matutong magbago. Tumingin si Isabela sa langit na nagpapalit ng kulay mula sa kahel tungo sa malalim na bughaw. Nahanap na niya ang sagot sa 3 tanong na matagal na nagpahirap sa kanyang kaluluwa. Nakahahanap ba ng kapatawaran ang isang pusong labis na nasugatan? Oo. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa maling ginawa ng iba, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kulungan ng puot. Nakahahanap ba ng kapayapaan ang isang taong nawalan ng lahat? Oo. Dahil kapag nawala ang lahat ng bagay na pilit mong ikinakapit, doon mo matutuklasan ang natatanging bagay na hindi kailanman mananakaw sa iyo, ang iyong sariling halaga at dangal. At ano ang aral na maiiwan sa mundong ito? Ang sakripisyo ay maganda, ngunit ito ay nagiging lason kapag itinapon mo ang iyong sariling pagkatao para lamang buhayin ang pagmamahal ng taong hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis, kundi sa kanyang lakas na tumayo, magpatawad
at magsimulang muli ng may taas noo, inabot ni Isabela ang kamay ni Marco. Sa marahang paghawak ng kanilang mga daliri, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin ng gabi. Wala na ang anino ng nakaraan. Ang natitira na lamang ay ang maliwanag, payapa, at walang katapusang pag-asa ng isang bagong umaga.